Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Mary Valerie M. Venancio. Ngayon, tatalakayin naman natin ang layunin, kahalagahan ng pag-aaral at theoretical na balangkas. Narito ang layunin ng saliksik. Ilang paliwanag tungkol sa layunin. Paliwanag hingil sa pagsulat. Una, tukuyin ang mga tiyak na layunin na pag-aaral, maaari ring may isang pangkalahatang layunin. Ibig sabihin ng mga layunin ng pag-aaral ay dapat malinaw at tiyak. Maaari ring merong isang pangkalahatang layunin na magbibigay ng kabuuang direksyon ng pag-aaral. Aplikasyon sa halimbawa, tumukoy ng isang pangkalahatang layunin ang mailarawan ng tanawing pangwika sa UP Campus. Tumukoy rin ng 4 na tiyak na layunin. Dagdag na paalala, bukod sa paglilista ng mga layunin, tiyakin ding may lohikal na pagkakahanay ang mga layunin ito. Ibig sabihin, hindi lamang dapat malinaw ang mga layunin, kundi dapat ding maayos ang pagkasunod-sunod ng mga ito para magkaroon ng lohikal na daloy. Pangalawa, dahil tumutukoy ang layunin sa mga dapat gawin sa pananaliksik, nagsisimula ang bawat layunin sa isang pandiwa. Ibig sabihin nito na dapat daw ang bawat layunin ay dapat nagsisimula o magsimula sa isang pandiwa para may pakita yung aksyon o gawain na kailangan sa pag-aaral. Aplikasyon sa halimbawa, ang mga pandiwang ginamit ay, ito yung ginamit kanina sa liksik na halimbawa, mailarawan, may dokumento, masuri, tukuyin at magbigay. Dagdag na paalala, dapat na may isang tiyak na pandiwa lamang bawat item na nagpapahayag ng layunin. Huwag pagsamahin sa iisang layunin ang higit sa isang pandiwa. Maliban ang mga ibang pandiwa ay hindi talaga nagpapahayag ng layunin. Ibig sabihin na sa bawat layunin, gumamit lamang ng isang pangunahing pandiwa upang hindi magulo, iwasan ang paggamit ng maraming pandiwa sa isang layunin. Pangatlo, bawat layunin ay dapat na espesipiko, maaaring isakatuparan at nasusukat. Ibig sabihin lamang nito na ang mga layunin ay kailangan malinaw, tiyak, maaaring isakatuparan at nasusukat para malaman kung natamo ang mga ito. Aplikasyon sa halimbawa, natutugunan ng pagkasulat ng mga layunin ang pamantayan ng pagiging espesipiko, maaaring isakatuparan at nasusukat. Dagdag na paalala, para makatugon sa tatlong pamantayan, mag-visualize kung maaaring ilapat ang mga pamantayang ito sa isinulat ng mga layunin. Ibig sabihin, upang masiguradong natutugunan ang pamantayan, isipin kung paano maisasakatuparan at masusulat ang bawat layunin bago ito isulat. Narito naman ang kahalagahan ng pag-aaral. Ilang paliwanag tungkol sa kahalagahan ng pag-aaral. Paliwanag hingil sa pagsulat. Ang kahalagahan ng pag-aaral ay maaaring ambag sa isang disiplina, dagdag na impormasyon, at sagot sa isang problemang panlipunan. Ang kahalagahan ng pag-aaral daw ay maaaring ambag sa isang disiplina. Ibig sabihin ng pag-aaral ay maaaring madagdag ng bagong kaalaman o magpalalim ng umiiral na kaalaman sa isang particular na larangan o disiplina. Ibig sabihin nito na ang pag-aaral ay maaaring magbigay ng karagdagang impormasyon na mahalaga at kapaki-pakinabang sa mga mambabasa o sa larangang pinag-aaralan. At ang kahalagahan ng pag-aaral ay maaaring sagot sa isang problemang panlipunan. Ang pag-aaral ay maaaring magbigay ng solusyon o magpaliwanag ng mga posibleng solusyon sa isang umiiral na problema sa lipunan. Aplikasyon sa halimbawa, batay sa inilahad na kahalagahan ng pag-aaral, nag-aambag ito sa disiplina ng pag-aaral ng wika dahil wala pang ang gaanong pag-aaral sa larangan na ito. Maaari ring magdagdag ito ng impormasyon o kabatiran. Ibig sabihin, ipinapakita kung paano ang isang pag-aaral ay makakapag-ambag sa larangan ng pag-aaral ng wika, lalo na kung ito ay isang bagong paksa o hindi pa gaano na pag-aaralan. Bukod dito, binibigyan diin ang posibleng pagdaragdag ng impormasyon o kabatiran na mahalaga sa larangan. Dagdag na paalala, maaari ring mahalaw ang kahalagahan sa review ng kaugnay na pag-aaral. Ang kahalagahan ng pag-aaral ay maaari ding mailahad sa section ng review ng kaugnay ng pag-aaral o review of related literature. Dito, ipinapakita kung paano ang pag-aaral ay umaakma at nagdaragdag ng bagong impormasyon sa mga umiiral na pananaliksik. Narito naman ang theoretical na balangkas.
Ilang paliwanag tungkol sa theoretical na balangkas. Paliwanag hingil sa pagsulat. Una, ipinapaliwanag ang mga konsepto o ideyang gagamitin sa pagsusuri ng datos. Ang mga konsepto o teorya na gagamitin bilang batayan sa pagsusuri ng datos ay dapat malinaw na maipaliwanag. Dapat ding ipakita kung paano ito nauugnay sa paksa ng pag-aaral. Aplikasyon sa halimbawa, ipinaliwanag ang mga konsepto ng tanawing pangwika, paniniwalang pangwika at pamamahalang pangwika, pati na ang mga uri ng sign batay sa taxonomy ni Spolsky. Dito, ipinapakita kung paano maaaring ilapat ang mga teorya at konsepto ni Spolsky tulad ng tanawing pangwika o linguistic landscape, paniniwalang pangwika o language beliefs, at pamamahalang pangwika o language management. Ito ay nagpapakita ng konkretong halimbawa ng paggamit ng theoretical na balangkas sa isang particular na pag-aaral. Dagdag na paalala, tinatalakay dito hindi ang malalawak na teorya kundi ang mga espesipikong konsepto o ideya para maorganisa, mabigyan ng interpretasyon at makapag-ugnay-ugnay ang mga datos. Dahil tiyak na may panghalawang sanggunian, tiyakin din na makakapagbigay ng bibliographic data tungkol sa sangguniang ito. Tandaan din na may ilang estilo ng dokumentasyon ng sanggunian tulad ng Chicago Manual of Style, MLA at APA, maaaring pagkasunduan sa klase kung ano rito ang gagamitin. May dalawang pangkahalatang uri rin ng dokumentasyon, ang parenthetical sanggunian o footnotes or endnotes, bibliography. Pangalawa, paliwanag hingil sa pagsulat. Maaari ding ipaliwanag kung paanong ilalapat ang mga konsepto o ideyang ito sa pagsusuri ng datos. Ibig sabihin, ipakita kung paanong eksaktong ilalapat ang mga teorya o konsepto sa aktual na pagsusuri ng mga datos. Ito ay mahalaga upang maging malinaw kung paano makakatulong ang theoretical na balangkas sa pag-unawa sa mga natuklasan ng pag-aaral. Aplikasyon sa halimbawa, ipinaliwanag kung paano gagamitin ang taxonomy ni Spolsky at kung paano mapalitaw ang paniniwalang pangwika batay sa wikang ginamit sa iba't ibang kategorya ng sign. Dagdag na paalala, sa pagpapaliwanag kung paano ilalapat ang mga konsepto sa mga datos, masusubukan din kung talagang angkop ang napiling teorya sa pag-aaral. Ibig sabihin, mayroon iba't ibang paraan ng dokumentasyon tulad ng parenthetical sanggunian o paggamit ng footnotes or endnotes. Piliin ang naangkop na sistema at gamitin ito ng pare-pareho sa buong pag-aaral. Ngayon, naalamin natin ang pagkakaiba at paggamit ng parenthetical sanggunian at ang footnotes or endnotes. Parenthetical sanggunian, kalakasan nito ay madaling makita ng mambabasa ang pinagmulan ng impormasyon habang binabasa ang teksto. Kahinaan naman nito ay maaaring maging masikip o makalat ang teksto dahil sa mga panaklong na sanggunian. Sa footnotes at endnotes naman, ang kalakasan naman nito ay hindi naiistorbo ang daloy ng pagbasa dahil ang mga sanggunian ay hiwalay sa pangunahing teksto. Ang kahinaan naman nito ay kinakailangan pang tingnan sa ibaba ng pahina o sa dulo ng dokumento para makita ang mga detalye ng sanggunian.